Hi mga moms! In today's episode, pag-uusapan natin ang RDSP mistakes na kailangan nating iwasan para di masayang o mawala ang free money from the government dito sa Canada. Pag-uusapan natin yung kailangan nating tandaan about sa RDSP para mas ma-maximize at magamit ito ng tama. By the way, if you're new to my channel, my name is Michelle Taleb, your Bisaya advisor, proud autism mom and financial advocate dito sa Canada. Dito sa channel na to, nagsishare ako ng mga financial tips and services na maaaring makatulong sa family nyo, especially for special moms like us. At ang goal ko lang po ay makaguide sa inyo regarding sa personal finances at sa pag-support sa special parent share ninyo. So yun nga mga moms, recap lang tayo about sa RDSP. Ang RDSP ay isang Registered Disability Savings Plan na nagsusupport ang government through bans and grants kapag qualified ka sa DTC o yung Disability Tax Credit. So ito moms, ito talaga ang pinakamaganda na gawin kapag mayroon kang families na mayroong disabilities kasi tumutulong ang government para pang financial support para sa future ng mga anak natin na mayroong disabilities. So mga moms, ang unang mistakes na dapat nating iwasan ay ang pag-open ng RDSP na wala pang DTC approval. So kailangan nyo kasi moms na magkaroon ng disability tax credit approved before kayo pumunta sa bank. Kasi ang mangyayari kapag pumunta ka sa bank tapos wala kang DTC approved, hindi ka makapag-open ng Registered Disability Savings Plan. So, nagsasayang ka lang ng oras mo. So, you have to make it sure na naka-fill out ka na ng T2201 form, na submit mo siya sa CRA at naka-receive ka ng approval dun sa disability tax credit mo. So, yun na yung time para makapag-open ka at makapunta ka ng bank and then walang problema kapag meron ka ng documents na yon. Ang pangalawa naman mga moms na dapat nating iwasan na mali ay ang hindi pag-open ng maaga. So, as soon as possible mga moms, kapag once natanggap nyo na yung Disability Tax Credit approved, kailangan nyo mag-open agad ng RDSP. Kasi lagi nating tandaan mga moms, ang RDSP is my limit. So, ang beneficiary ng RDSP, nagbibigay lang ang government ng bonds and grants until the beneficiary turns 49 years old. So, kailangan mo talaga siya i-maximize para mas malaki pa yung growth ng pera. At saka, mas ma-invest nyo pa siya. So, may potential na mas malaki ang growth nga ng pera nyo para sa plan na to. Ang pangatlo naman mga moms ay yung RDSP mo, hindi ka nagko-contribute. So, kahit konti mga moms, kailangan nating mag-contribute. So, kailangan may minimum kahit $25 lang or $50, kailangan nating mag-contribute sa RDSP para ma-maximize natin ang Canada Disability Savings Grant. Kasi mayroong grant ang binibigay ang government kapag nag-invest ka ng sarili mong contribution. So, meron silang, the government add 300% bawat hulog mo. So, every $1, mayroong $3 ang binibigay ng government. So, talagang napakaganda niya, moms, kasi mamamaximize mo yung pera mo doon. So, mas better na maghulog ka kahit $25 lang, $50, it doesn't matter as long nakapaghulog ka. Pero para meron ka pa rin marireceive na 300%. So, malaking bagay yun mga moms. Me personally, nag-invest ako, tapos I can really attest to you na talagang nagbibigay ang government ng 300% doon sa hinulog namin bawat buwan-buwan. And then ang pang-apat naman mga moms ay hindi alam yung 10-year rule. So, kailangan nating malaman mga moms na dito sa RDSP, meron siyang rules regarding sa withdrawal. So, you don't have to withdraw it early kasi magkakaroon ka ng penalties. Kapag nag-withdraw ka nang hindi pa umabot less than 10 years, ibabalik mo yung grants tsaka bonds na binigay ng government. So, mape-penalty ka mga moms.
So, in my other video, pag-uusapan natin, separate videos sa mga moms, kung ano yung dapat na gawin at tandaan kapag nag-withdraw ka naman dito sa RDSP. Kasi kapag less than 10 years, sayang yung pera mga moms kasi babawiin ng government ng lahat ng binigay nila sa'yo na grants tsaka bans. So recap lang mga moms, may dalawang klase tayo na binibigay na support. Ito yung Canada Disability Savings Grant at mayroon ding Canada Disability Savings Band. So yung band, ito yung kahit hindi ka naghulog, meron pa rin ibibigay ang government na at least $1,000 per year. Tapos yung Canada Disability Savings Grant naman, nagma-match up yung government. They add 300% match up dun sa hinuhulog mo. So, ang panglima mga moms ay hindi minomonitor yung account. So, kailangan natin i-monitor yung account mga moms dito sa RDSP natin. So, kung may pagbabago sa personal information mo, sa address, or anything related sa personal information mo, kailangan mo i-keep keep posted doon sa update. I-update mo sa CRA account mo. Kailangan mo i-inform yung CRA at saka kailangan mo ring i-monitor yung contribution mo. Kailangan mo ring malaman kung ano yung mga letters or mga emails na binibigay ng CRA para updated ka. Kasi ito talaga na isa ito sa mga mali na hindi natin ina-update yung accounts natin. Yung para nakalimutan natin na may plan pala tayong ganito. So we have to avoid this. So, yun lang yung mga moms, yun lang yung mga bagay na gusto kong i-share para ma-maximize nyo yung RDSP. Kasi itong RDSP is a very powerful tool para mas ma-maximize nyo yung tulong ng government dito sa Canada. In my other videos, gagawa ko ng isa pang video na makakatulong sa inyo kung paano natin gamitin ng effective or mas smart move, paano natin i-invest yung fund or pera natin dito sa loob ng RDSP natin. So, yun lang mga ma'am, huwag niyong kalimutan na mag-open agad-agad kapag mayroon na kayo approval ng disability tax credit. You can actually talk to your financial advisor or you can open to your financial institution or sa banks para makapag-open ka na ng RDSP. If you have questions regarding DTC, RDSP na process, please let me know para mag-guide kita. You can look for my Facebook page. My Facebook page is Bisaya Advisor in Canada, Michelle Tale. So kung may mga questions ka pa mga moms, let me know. Para sa mga alam ko na kaya kong itulong, I can guide you. Para next, makaka-start ka na mag-open ng RDSP mo. If you find this video helpful, please like, share, and subscribe para mas marami pang Filipinos na pwede nating matulungan. See you in my next one. Bye for now.